Buwan ng Hunyo at ika-25 ng decline, mangingibabaw pa rin ang serbisyong damang-dama ng ating nag-iisang game changer general. Patuloy na isusulong ang mithiin ng gobyerno at ng pambansang pulisya ng Pilipinas na sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Halina't panoorin ang isa na namang pahina ng kasipagan at pagpapakita ng pagmamahal sa bayan ng ating kapulisan sa Pulis sa Rehiyon 5. Ito ang Weekline. Ibinuhos sa pagpapatrolya at inspeksyon ng araw ng linggo, ika-2 ng Hunyo ng ating Game Changer General. Nakasanayang bicycle patrol sa umaga at pagdating ng hapon ang motorcycle patrol. Samantala, puno naman ng kaganapan ang Lunes, ika-3 ng Hunyo ng ating Game Changer General. Unang aktibidad ay ang Monday Flag Raising Ceremony at pagpaparangal sa mga kasurugkaps na nagpamalas ng katangi-tanging gawa. Sinundan ito ng ilang panauhin sa kanyang opisina, kasama na ang courtesy call ni Police Colonel Mary Ivy E. Salazar, ang Chief Regional Anti-Cybercrime Unit 5. Pinangunahan din niya ang isang coordinating conference kaugnay ng preparasyon sa pagbisita sa Bicol ng Pangulo ng Bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isang magandang pagkakataon naman ang courtesy visit ni Lieutenant General Facundo O. Palafox IV, Commander Southern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, sa tanggapan ni Police Brigadier General Dizon sa parehong araw upang pag-usapan ang ilang detalye ng seguridad sa rehiyon ng Bicol. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng isang motorcycle patrol sa lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Samantala noong Martes, ika-4 ng Hunyo, kabilang si Police Brigadier General Dizon sa mga nagsipagdalo sa 2nd Philippine National Police Command Conference, kung saan isang karangalang pangunahan ang ganitong pagtitipon ng Pangulo ng Bansa na si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa PNP Multipurpose Center, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Napag-usapan sa nasabing pagtitipon ang kahalagahan ng kaayusan at kapayapaan sa buong bansa at malaki ang tiwala ng Pangulo sa liderato ni Police General Romel Francisco D. Marbil, hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, na kayang-kaya ng pulis ang maipatupad ang ligtas na komunidad sa bagong Pilipinas na siyang brand of governance ng ating mahal na Pangulo. At noong Miyerkules, ika-5 ng Hunyo, siniguro pa rin ang magang bicycle patrol sa araw na ito. Sinundan ng pagiging guest of honor and speaker sa ginanap na opening ceremony of Albay Police Provincial Office Revitalized Police sa Barangay Training sa Albay Police Provincial Office Covered Court. Nagkaroon din dito ng pagkakataon ng ating Game Changer General na maipahayag ang mga mithiin ng PNP sa kapulisan, lalo na sa komunidad. Hindi pa rin mawawala ang motorcycle patrol pagkatapos ng ilang kaganapan. Huwebes, ika-6 ng Hunyo, pagkatapos na maagang bicycle patrol, personal na nagbigay ng security coverage and police assistance si Police Brigadier General Dizon sa pagdating ni Senator Mark A. Villar sa Bicol International Airport, Daraga, Albay. Naimbitahan din sa araw na ito si Police Brigadier General Dizon bilang guest of honor and speaker sa ginanap na 2nd Bicol Social Media Summit sa Casablanca Hotel, Legazpi City. Bahagi ito ng mabuting pakikipag-ugnayan ng ating Game Changer General sa komunidad. Pagkabalik ng ating butihing Regional Director sa kanyang tanggapan ay pinaunlakan naman niya ang ilang courtesy visits. Kasama na dyan si Police Colonel Warren Tulito, ang Deputy Director for Administration ng Police Community Affairs and Development Group. Kasama sina Police Major Sunny Celedjo, Pastor Bernard Horiando, and Pastor Danao Afwang. Gayun din sina Miss Lydia B. Bueno, outgoing President, National Press Club, at Mr. Lionel M. Abasola, ang incoming President ng National Press Club. At hindi pa rin mawawala ang nakasanayang motorcycle patrol pagsapit ng dapit hapon hanggang gabi, kasama ng mga kasurugkaps motorcycle patrollers. At noong Biyernes, ika-7 ng Hunyo, pagkatapos na maagang bicycle patrol, diretso agad ang ating Game Changer General sa Bicol International Airport upang magbigay ng security coverage and police assistance sa pagdating ng ating mahal na Pangulo ng Bansa na si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa rehiyon ng Bicol. Malaking bagay ang seguridad ng Pangulo na siyang pinagtuunang pansin ni Police Brigadier General Dizon sa araw na ito.
Pagkatapos ay personal din niyang binigyan ng security coverage and police assistance si Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez, Speaker of the House of Representatives, kung saan naroon ito sa Bicol para sa groundbreaking ceremony and capsule laying ng Bicol Regional Hospital and Medical Center Integrated Specialty and Wellness Center Hub. Gayon din kay Representative Elizalde Esco of Ako Bicol Party List sa pagdating nito sa parehong paliparan ng Albay. Tinutukan ang seguridad sa lahat ng mga places of engagement ng ating Pangulo at ng iba pang bisita hanggang matapos ang mga kaganapan ng mga ito sa nasabing rehiyon. At noong Sabado, arangkada pa rin ang maagang bicycle patrol ng ating Kasurug Cops sa pangunguna ng ating Game Changer General. Nagsagawa din ng on-the-spot inspection and correction sa Donsol at Pilar Municipal Police Stations sa probinsya ng Sorsogon at kinagabihan ay ang motorcycle patrol naman sa Legazpi at Daraga sa Albay. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-2 hanggang ika-8 ng Hunyo taong kasalukuyan, umabot sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 22 suspects mula sa 18 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Albay Police Provincial Office, sinundan ng Camarines Norte Police Provincial Office at pumatlo ang Naga City Police Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 29 na suspects mula sa ginawang 8 operasyon. May 13 operasyong na isagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 3 ang inaresto. Habang halos 200,000 piso ang mga kagamitang kumpiskado sa iligal na pangingisda kung saan arestado ang 14 na suspects sa 5 ginawang operasyon. Huli naman ang 5 suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 10,000 pisong halaga ng mga lumbers at flitches. Samantala umabot sa 117 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo. At may 4 na huli sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. At yan ang buong linggong kaganapan dito sa Transparent Service ng ating Game Changer General. Ito ang Weekline. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable Kasurug Cops.